Wala na yatang masasaya pa sa pakiramdam ng isang OFW na matagal na naulila sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga anak ang dumating ang araw na muli silang makasama. Ito din ang naramdaman ng kababayan natin na si Zainal Joy Celos Pagaling. Matapos ang mahabang panahon ng pangungulila sa mga anak at pamilya ay muli siyang nakabalik ng kanilang bayan sa Nueva Ecija. Subalit ang masaya sanang pag-uwi nito ay siya rin naman palang huling pagkakataon na makakasama niya ang mga anak at mga nagmamahal sa kanya. Ilang araw kasi muli nang siya ay makabalik ay hindi yakap at pananabik ang sinalubong sa kanya ng kanyang mahal na asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 8, 2025 nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Nueva Ecija tungkol sa isang kaso ng pagpatay. Agad naman silang tumugon sa nasabing tawag at agad na tinungo ang crime scene sa barangay Barrio Gimba, Nueva Ecija. Pagdating nila sa lugar ay sinalubong na sila ng mga nagkakagulong mga tao. May mga umiiyak at ang iba naman ay naaawa sa biktima. At ang iba ay naroon lamang para alamin kung ano ang nangyayari. Ang biktima ay kinilala na ang 34 years old na si Zainal Joy Celos Pagaling na residente din sa lugar. Sa halip na yakap ng pagmamahal, kamatayan ang sumalubong sa isang OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia nang saksakin ito ng kanyang asawa gamit ang isang screwdriver dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima na si Zainal Joy Pagaling, 34 anyos, residente ng barangay Bagong Barrio, Gimba. Si Zainal Joy ay pinanganak noong April 7, 1991 mula sa simple lamang na pamilya. Lumaki si Zainal sa pagmamahal ng mga magulang at mga kapatid. 6 silang magkakapatid at kapwa mga babae. Ganun pa man ang bawat isang nagmistulan nilang kakampi at tagapagtanggol sa lahat ng bagay. Bata pa lang si Zainal ay sadya na mabait ito at palakaibigan. Malapit din ito sa mga kapatid at kanilang mga kamag-anak. Maliban sa magandang pag-uugali ay taglay din niya ang magandang mukha at katawan na kinaiinggitan ng mga kababaihan. Nang magdalaga tulad ng iba ay marami din ang nahumaling sa kagandahan ni Zainal. Subalit sa kabila ng maraming nanliligaw ay isang lalaki lamang nagpatibok ng kanyang puso. Ito ay ang lalaki na tubong Santa Rosa, Nueva Ecija na si Mawel Diaz Mendoza. Nang mabuntis si Zainal sa panganay na anak ay nagsama na ang dalawa. Ilang buwan pa lamang ng isilang ni Zainal ang anak ay nasangkot ang kanyang asawa na si Mawel sa isang kaso na naging dahilan ng pagkakakulong nito. Naiwan kay Zainal ang pag-aalaga sa anak at paghahanap buhay. Sa kabila ng mga sulsol ng ilang kaanak na hiwalayan na niya ang asawa na si Mawel ay nanindigan si Zainal sa kanyang pagmamahal sa asawa. At sa halip na hiwalayan ay ginawa niya ang lahat para makalabas ito ng kulungan. Ang pagtitiis at panalangin na ito ni Zainal ay tila naman dininig ng langit. Nakalaya ang kanyang asawa at muli nilang nakasama. Sa nakakakilala sa mag-asawa ay marami ang nagsasabi na malambing ang mga ito sa isa't isa. Vocal din at parating sinasabi ni Zainal sa mga kaibigan at kapamilya kung gaano niya kamahal ang kabiyak. Maging sa social media ay palagi ring laman ng newsfeed ni Zainal ang larawan ng kanyang asawa kasama ng mga matatamis na pagbati at hindi nawawala rito ang salitang mahal kita. Kaya naman marami ang naiingkit sa pagsasama ng dalawa. Paglipas pa ng ilang taon ay nadagdagan ang anak ng dalawa at muling sinilang ni Zainal ang dalawa pang sanggol na pawang mga babae. Dahil nga sa hirap ng buhay at sa lumalaki nilang pamilya, ay nagdesisyon si Zainal na subukang makipagsapalaran sa ibang bansa. Noong una, ang plano nila na ito ay maring tinutulan ng kanyang mga magulang at mga kapatid.
dahil hindi lingid sa kanila ang hirap ng buhay sa ibang bansa at ang mga kabi-kabilang balita tungkol sa naging hindi magandang kapalaran ng ibang kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na nga sa Middle East. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya at ng asawa ay hindi nagpaawat si Zainel. Buo na ang kanyang pasya na umalis. Hanggang sa lisanin na nga niya ang ating bansa at magtungo sa Saudi Arabia, kung saan siya nagtrabaho bilang domestic helper. Plano ni Zainel na mapagawa ang kanilang bahay at makapag-ipon ng puhunan bago siya umuwi ng Pilipinas. Buti na lamang at mabait ang kanyang mga naging amo sa Riyadh. Ganon din ang mga nakasama niya roon na mga katulad niya ring Pilipina. Malaki ang naitulong noon para mas mapadali ang kanyang pag-adjust sa Riyadh. Sa kabila ng malayong distansya ay hindi naman nagkulang si Zainel sa kanyang mga anak. Sinisiguro niya na nakakausap niya mga anak at asawa sa tuwing wala siyang ginagawa. Nang makapagtrabaho sa ibang bansa ay tila naman unti-unti nang naisa sa katuparan ni Zainel ang kanyang mga pangarap. Nagawa na niyang maibigay ang mga pangangailangan ng tatlo niyang anak, lalo na nga sa kanilang pag-aaral. Napagawa niya rin ang kanilang dream house. Mula sa isang simpleng bahay na yari sa kawayan at sawali ay napalitan nito ng dingding na bato at salamin ng mga bintana. Maliban dito ay sinimulan din nila ang negosyo na parisan. Noon pa man ay palagi ng pinagmamalaki ni Zainel sa kanyang mga kaibigan at mga kapatid na masarap magluto ang kanyang asawa na si Mawel. Kaya naman parisan ang naisip nilang negosyo, kung saan ay ang kanyang asawa mismo ang nagluluto. Naging supportive din sa kanilang negosyo ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Sa kabila ng sunod-sunod na tagumpay ay naharap din ang mag-asawa sa mga pagsubok. Dahil nga sa time difference at sa trabaho ay may mga pagkakataon na di nakakapag-usap ang mag-asawa, lalo na kung abala siya sa trabaho. Subalit ang bagay na ito ay hindi naiintindihan ng kanyang asawa na si Mawel. Nagsimula kasi itong maghinala ng kung ano-anong bagay at malimit nilang pagtalunan ay ang pagsiselos nito at pagbibintang na may iba siyang lalaki. Bagay na imposible namang gawin ni Zainel. Sa Saudi Arabia ay lagi lamang silang nasa loob ng bahay at swerte na lamang kung payagan sila magkaroon ng day off. Mahigpit ding pinagbabawal doon ang pakikipag-usap sa mga kalalakihan. Hindi rin naman magagawang makipag-usap ni Zainel sa iba sa cellphone dahil sa ang asawa at mga anak ang lagi niyang kausap sa tuwing hindi siya abala. Nilipas ang mahabang panahon ng pagkawalay sa kanyang mga mahal sa buhay, ay excited na umuwi si Zainel ng Pilipinas. Hindi alam ng kanyang mga anak ang ginawa niyang pag-uwi, kaya naman talagang nagulat sila nang makita nila ang kanyang pagpasok sa pintuan. Maayos din naman ang muling pagkikita ng mag-asawa, kaya naman walang ideya ang mga kapatid ni Zainel sa mga mangyayari. Hanggang sa maganap na nga ang karumaldumal na krimen. Ayon sa report sa mga kapitbahay ng pamilya ay wala silang kakaibang napansin sa mag-asawa. Gabi ng May 8, 2025 ay nagulat na lamang ang lahat sa mga palahaw ng mga anak ni Zainel. Umiiyak ang mga ito at paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang, "Tama na daddy, maawa ka kay mami." Ganun pa man ay hindi naman nila naririnig ang boses ni Zainel. Hanggang sa magdesisyon na sila na silipin ang nagkakagulong mag-anak. At dito na nga nila nakita ang dugo ang katawan ni Zainel at ang mga umiiyak na bata. Naging mabilis ang pangyayari. Ayon sa report sa mga tumulong at nakasaksi ay agad nilang nahawakan si Mawel na noon ay hawak pa ang dugo ang screwdriver. Nang subukan na nilang buhati nang wala ng malay at dugo ang katawan ni Zainel ay sumigaw pa si Mawel na wag na ninyong dalhin sa ospital yan dahil siniguro ko na patay na yan, para hindi na pakinabangan ng iba. Ang buong pangyayari ay nasaksihan ng tatlong anak ng mag-asawa. Ayon sa mga bata ay nakita pa nila ng hasain ng kanilang ama ang screwdriver gamit ang grinder. Nagtalo pa ang mag-asawa hanggang sa untayan ni Mawel ang saksak si Zainel sa kanyang dibdib. Hindi pa ito nakontento at ilang beses pa nitong sinaksak ang walang kalaban-laban na asawa sa kanyang tagiliran.
Sa kabila ng pag-iyak at pagmamakaawa ng kanyang tatlong mga anak ay hindi ito tumigil hanggang sa tuluyan ng matumbas ang duguang katawan ng asawa. Hindi na siya umiyaw, hindi na siya, wala man na siyang sulungan niyo ako, hindi man na siya na ganun. Kaya parang yung anak niya naman, umiyaw daw, Daddy, wawa ka kay mami. Ay mama, sabi, wala daw talaga. Yung isang anak niya tahimik daw na nagmamasid lang na kung anong gagawin. Bata yung mga anak niya naglulundaga na umiyak. Parang pinagplanuhan niya talaga. Kasi sabi niya, nung buhati na daw, nung na-corner na siya ng mga tao na nagtawag na ng tulong doon, kinorner na nila yung kamay ng lalaki. Kinorner na nila. Nung na-corner na daw nila, nag-andusay na daw yung anak ko. Last na yung nasalita, mga bata, sabi niya na daw, yun naman, gandusay na yung anak ko. Wala nang magawa. Nung dadali na daw nila sa ospital, nagpapanik na sila, ikakaliyaw na daw may magbubuhat doon. Ginuwat pa rin daw nila na nakalala yung ulo ng anak ko. Huwag yun lang dalhin sa ospital yan. Sinigurado ko ng patayan para hindi mapakinabangan ng iba. Yun lang yung kuha nila sa... Sa pangyayari ay agad namang hinuli si Mawel sa Gimba Municipal Police Station na recovered din sa crime scene ng screwdriver na ginamit niya sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ay nanatili itong walang kibo at hindi ito nagbigay ng statement sa mga pulis. Sa parehong araw bago pa sumapit ang alas 12 ng hating gabi, ay muling nakatanggap ng tawag ang ina ni Zainal Joy, galing sa kanilang kapitbahay. Katakataka umano kasi na may bigla na lamang pumasok at umalis din na dalawang kalalakihan sa bahay nila Zainal. Sakay ng isang Inmax na motor. Nang pumunta ang kapatid ni Zainal sa bahay ng mga ito ay nagulat na lamang siya nang madatnang magulo na sa loob ng bahay at nagkalat na rin ang laman ng maleta ng kanyang kapatid. Doon na lamang nila nalaman na nawawala ang wallet ni Zainal at ang perang dala nito noong umuwi na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Nag-cash advance kasi si Zainal sa amo bago umuwi ng Pilipinas. Plano sana nito na kumuha ng magandang pwesto para sa kanilang parisan. Plano din ni Zainal na magbakasyon lamang at muli ring babalik ng Saudi dahil sa marami pa siyang nais na gawin. Kabilang na nga dito ang pagpapatiles at pagpapalagay ng kisame ng kanilang bahay. Niya tumawag, yung katulong ng amo niya, tumawag sa anak ko na may pera si Joy na dala. Kasi nag-cash advance siya sa amo niya. May pinakita pa sa amin na pinirmahan na kasulatan. Tapos yung binigay sa kanya nung birthday niya, nakabidyo yun na nandun yung pera niya. Tapos nagtanong pa siya sa ate niya bago siya umalis kung magkano palitan dito. Sabi ng ate niya, dyan ka na magpapalit sa Riyadh. Kasi dyan mas malaki ang palitan kaysa dito sa Pilipinas. Kaya yun, ang may pera talaga siya dala. May yung kapitbahay nga nila dun, ma'am, nagsabi dun ng 12:30 ata ng ating gabi, ma'am, may nakita silang nakamotor na tao na pumasok doon sa bahay nila. Busy kami, nag-hysterical kami, naayos namin yung kaso, nandun ako sa police station. Wala namang ibang mapasok dun eh. Wala namang ibang papasok. Kaya ngayon, nag-alarma ako. Puntahan nyo nga kako yung bahay kako ni ate mo. Tingnan mo yung mga maliitan niya, iuwi nyo dito, sabi ko. May dumating daw yung anak ko, nakasabog na yung malita ng anak ko. Kasinop-sinop na umalis. Ganun pa man ayon sa pamilya, malakas ang kutob nila na may kinalaman si Mawel sa pagkawala ng pera ni Zainal. Si Mawel Diaz Mendoza ay kasalukuyang nasa pangangalaga pa rin ng Gimba Municipal Police habang inihahanda na ang patong-patong na kaso na maaaring isampa laban sa kanya. Ang labi naman ni Zainal ay naihatid na sa kanyang huling himlayan noong May 18, 2025 sa Tabacao Cemetery sa kanilang bayan. Sa lahat ng nangyari ang labis na nakakaawa at lubos na apektado ay ang tatlong musmos na naulila sa kanilang ina. Masakit pa habang buhay na nilang dadalhin sa kanilang alaala na sa kanila mismong harapan ay nagawang patayin ng kanilang ama ang kanilang ina. Ang lalaking inaasahan nilang magtatanggol at magmamahal sa kanila ng higit kanino man
ay ang siya palang magiging dahilan ng pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan at tuluyan ng pagkawasak ng kanilang pamilya.